Jesus. Come, Lord Jesus, and take. Prayerfully, come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus, and take your place. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus, and take your place. Patuloy po natin minsan pang palakpakan ng Panginoon. Hallelujah! Purihin po natin ang kaniyang pangalan sa lugar pong ito. You are great. You are worthy to be praised. Hallelujah! Patuloy po nating ideklara ang pangalan ng Panginoong Jesus sa lahat po ng mga lugar pong ito. Let us all declare that Jesus is Lord over Sitio Panaklayan. Jesus is Lord over Sitio Panaklayan. Jesus is Lord over Pabahay 2000. Jesus is Lord over Pabahay 2000. Jesus is Lord over Harmony Hills 1. Jesus is Lord over Harmony Hills 1. Jesus is Lord over Melody. Jesus is Lord over Melody Heights. Jesus is Lord over Melody Plains. Jesus is Lord over Melody Plains. Jesus is Lord over Sierra Benita. Jesus is Lord over Sierra Benita. Jesus is Lord over Villa Ilagan. Jesus is Lord over Villa Ilagan. Jesus is Lord over Alpas. Jesus is Lord over Alpas. And Jesus is Lord over JL Panaklayan. Jesus is Lord over JIL Panaklayan. Pwede ba nating minsan pang palakpakan ng Panginoong Jesus? Ang kanya pong mayamang presensya sa ating kalagitnaan. Hallelujah, hallelujah. We sing, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang ika'y nag-iisa. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming bawin. Dinggin ang aming sisigaw Sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang ikaw ay nag-iisa. kay nag-isa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming bawin. Dinggin ang aming sa pinakaulit mong pagkakataon. We declare, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming Awit, hindi na isisigaw, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Panginoon, sa lahat po ng mga dakilang bagay na inyong gagawin sa araw pong ito, pangako po namin, Panginoon, sa lamang namin ibabalik lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, pagluwalhati at katagumpayan sa pangalan po na ating Panginoong Jesus. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Mapagpala pong araw ng linggo sa ating lahat. Pwede niyo po bang batiin yung mga katabi po ninyo? Sabihin po ninyo sa kanila, pinagpala ka, kapatid. Pinagpala ka, kapatid. Sa kabila rin po, sabihin po ninyo, pinagpala ka. Pinagpala ka. Sino po sa atin dito ang masaya dahil ngayong linggo pong ito ay nandito po tayo muli sa tahanan ng Panginoon? Amen po ba? Amen. Ngayong umaga pong ito pong patuloy po nating idedeklara sa ating mga buhay. Let us all clap our hands to the Lord. Oh, oh.
pa po, sama-sama nating ipahayag. Hindi mangangamba, di mangangamba sa kawalan. Pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan. Hindi matitinag, di matitinag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Minsan pa po we sing, hindi mangangamba, di mangangamba sa kawalan. Pagpapala mo'y hindi matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y hindi mapipigil, Pipigil sa pagkat pag-awit, ikaw ay mabuti. ikaw ay mabuti. Pagkat Sabo ikaw nating ay sabihin, ikaw ang aking pastor. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Bitayaw may sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat kay sapat na. Sing to Jesus, ikaw ang hindi magkukulang, sapat na. Biyaya mo, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa. As the church be heard, we declare to the Lord, ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na. Biyaya mo'y sagana sagana at umaapaw, sapat na. at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa. Minsan pa po, sama-sama natin ipahayag. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya may sagana at umaapaw, sapat na. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat kay sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento, tuwing sumasamba sa'yo. Sabihin po natin sa Panginoon, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento, tuwing sumasamba sa'yo. Sagat-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Kasing ang banal na tahanan mo, ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na
sumasamba sa'yo. Sagad-sagaran ng kasiyahan, ikaw ang hinahanap ko, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento, tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Hindi ko ba nating minsan pagpalakpakan ng Panginoon, ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Kagaya po na aming mga inawit, Panginoon, ito po ang patuloy naming pangahawakan sa aming mga buhay. Sa lahat po ng panahon, Panginoon, dumadaan man kami sa mga pagsubok at sa mga panghihina, hayaan po ninyo, Panginoon, makita mo kaming lahat na lumalapit at patuloy na hinahanap ang tunay na kasapatan sa inyo lamang, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Wala pong kahit anumang bagay sa mundo pong ito ang tunay pong makakapagpuno sa amin, kundi ikaw lamang. Hallelujah. Hallelujah. Pwede po ba nating itaas ang kamay sa Panginoong Jesus? From our hearts, we sing to the Lord. Hallelujah. Nothing in this world can satisfy me. Nothing in this world can satisfy me. Jesus, you alone can fill me up. I could gain the world and all its treasures, but all those things would never be enough. It is your love, it is your goodness, it is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercies. It is your presence in my life that satisfies. Hallelujah. Once again, we sing to the Lord. Nothing in this world can satisfy me. Nothing in this world can satisfy me. Jesus, you alone. Jesus, you alone can fill me up. I could gain the world. I could gain the world and all its treasures. But all those things, minsan pa po, kasabay po ng pagtaas ng ating kamay, sing nothing in this world. Nothing in this world can satisfy me. Jesus, you alone. Jesus, you alone can fill me up. I could gain the world and all its treasures,
piling mo, napapawi ang pangamba. Sa piling mo, lubos ang pag-asa. Sa piling Sa mo, piling mo, nalakay umaapaw. sa piling mo, Oh Diyos, sa piling mo. Hallelujah, hallelujah. Oh, we bless you, Lord. We honor you. We thank you for this day. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong magkatipon para po purihin ka, para po pasalamatan ka. Lord, continue to be with us this morning. Refresh, strengthen, and be with your people sa lugar po ng Jael Panaklayan. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Maraming pong salamat, Panginoon. We bless you and we honor you. Pwede po bang sa oras pong ito, palakpakan lang po natin ang Panginoon sa ating pong kalagitnaan. Hallelujah, hallelujah. Pwede po bang, bago po tayo magpatuloy, hanap lang po tayo ng prayer partner po natin. Bago po natin sila ipanalangin, pwede po bang kamustahin po natin sila? Isang tanong lang na, kapatid, kamusta ka ngayong linggo? Sige po, kung wala pa po kayong prayer partner, I'll give you time para po maghanap. At kamustahin po natin sila. Sumagot po ba? Dead mo lang. Para po kasing ang tagal po nating di nagkita-kita, no? This time, pwede po bang ipanalangin po natin sila sa Panginoon as the keyboard continues to play? Oh, we bless you, Lord. Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Can we ask the Lord na palakasin ang ating kapatid? Ano man po ang kanyang dalangin sa kanyang puso, tugunin po ng Panginoon sa umaga pong ito. Para po sa kanya, para po sa kanyang pamilya, ano man pong pangamba, ano man pong dalangin. May the Lord deal with our brethren. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We give you praise, Jesus. We give you praise, Holy Spirit. We honor you this morning. We bless you. Hallelujah, 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 hallelujah. Come on, we continue to pray for one another. Oh, we bless you, Jesus. We bless you, Holy Spirit. We bless you, Father in heaven. We honor you. We honor you. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa pagpapalakas. Salamat po, Panginoon, sa restoration. We give you praise. We give you praise. We honor you. Hallelujah. 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 We give you praise. We give you praise. Hallelujah. Bibigyan ko po kayong time to personally pray before the Lord sa oras pong ito. As the music ministers continue to sing, sa piling mo, papawi. Lord, grant the prayer of your people. Continue to be with us this morning. Sa piling mo, oh
Pwede po bang itaas po natin ating kamay sa Panginoon as we once again sing, sa piling mo. As high as we can this time, we lift our hands to the Lord. Pangamba sa piling mo, lubos ang pag-asa. Sa piling mo, galak ay umaapaw sa piling mo. Huling awit po sa Panginoon. O Diyos, sa piling mo. We sing, sa piling mo, sa piling mo. Napapawi ang pangamba sa piling mo. Lubos ang pag-asa sa piling mo. Galak ay umaapaw sa piling mo. O Diyos, sa piling mo. Shall we give the Lord the best clap offering of praise? Pwede ba palakpakan po natin ang Panginoon sa umaga pong ito? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise be the name of Jesus. Praise be the name of the Lord. We thank you, Father. We thank you, Jesus. We thank you, precious Holy Spirit. Shall we pray, Panginoon? Maraming salamat po sa umaga pong ito. Manatili, Panginoon, yung pagsama mo, yung pag-uusap mo, at pagpapalakas mo sa buhay ng bawat isa po sa amin. Lord, as we study your word, kayo po yung pumagitan, kayo po yung magturo. Nabihan niyo po kami, Panginoon, maunawaan po namin yung salita at mabago, Panginoon, yung mga puso po namin at aming mga isipan. Maraming pong salamat. Ako po nagagamitin mo sa aming kalagitnaan. Itago niyo po ako sa likod ng iyong krus. At sama-sama po namin makita, mamasdahan, Panginoon, yung kadakilaan mo sa buhay ng bawat isa. Lord, we bless you, we honor you. Patuloy po namin pinagpapala rin sa oras pong ito ang buhay ng aming Pastor Engel wherever he is right now. Pwede po bang buksan po natin ang ating mga labi? Panalangin lang po natin si Pastor Engel. As God continues to use him mightily to preach God's word, we ask for the Lord's anointing, continue to be with him. God's protection and favor be with him in the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, we thank you. Jesus, we thank you. Holy Spirit, we thank you and we love you. And Lord, by your power and your victory, inaangkin na po namin, Panginoon, dinedeklara na wala nang magagawa ang plano at ang kanang kaaway sa aming mga puso, sa aming mga buhay, sa lugar pong ito, Panginoon, even sa aming pamilya, in the mighty name of Jesus. As we declare that Jesus is Lord over our lives, Jesus is Lord over our family, and Jesus is Lord over Jael, Panaclayan, Jael, Mountain View. Lord, we bless you and we honor you. Sa inyo po namin maingat at binabalik lahat ng papuri, parangal at pagsamba. Ito po yung aming dalangin na may katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Mas malakas pong palakpak para po sa Panginoon. Yan, bago po tayo umupo, pwede po bang hanap po tayo ng 5 na makakamayan po natin? Huwag po kayong uupo hanggat di po kayo nakakamay ng 5. Ang hindi po makakamay ng 5, tatamaan ng kidlat. Praise the Lord. Praise God. Kung naka-5 na po tayong kakamayan, pwede na po tayo makaupo. Praise the Lord. Hanap na po tayo ng mga komportabling upuan. Magandang umaga po sa bawat isa. Kamusta po ang summer? Nararamdaman niyo na po ba ang summer na po ba? Official na po bang summer o yung ano lang, yung weather lang, yung init lang yung summer? Anyways, marami pong salamat sa Panginoon dahil nagkatipon-tipon po ulit tayo sa umaga pong ito. And salamat po sa Panginoon sa opportunity na binigay po ng Lord. Kung nagtataka po kayo, bakit ako po yung nandito? Yan, gaya po nung pinanalangin po natin kanina, si Pastor Engel po is
guest speaker sa Sapang Palay po ba yun? Sa extension po ng Sapang Palay. Yan, at siya po ay inimbita para po magsalita sa kanilang anniversary. That's why pinanalangin po natin ang ating Pastor Engel para magamit po siya mightily ng Panginoon. Amen po ba? Sino po yung nandun sa Mountain View Court ng anniversary? Pwede po bang itaas ang kamay? Yan, praise. Yung iba po, hindi nakapunta, sayang. Pero wag po kayong mag-alala, alam ko po, ipopost po nila yung live. Anyways, sabi nga po ni Pastor Joey, ang nagtuturo daw po ng mabilis ay naimbitahan ulit. Kaya po, 2 hours po ako magtuturo para para hindi na ako ma-assign uli dito. Anyways, pwede po bang tanong po natin sa katabi natin, excited ka ba? Sa kabila, excited ka ba? Pumalakpak nga po yung mga excited sa umaga pong ito. Yan. Ako po, salamat po sa Panginoon. Hindi ko po alam, siguro dahil may pasok po ako tuwing Sabado at may pasok po ako tuwing Linggo, kaya umi-exit po ako agad. Parang sabi ko nga, parang ang tagal-tagal kong di nakita yung mga kapatid sa JL Panaklayan. So, personally, I'm so excited every time na may gawain po tayo kasi nga, halos hindi na po tayo nagkikita-kita. Amen po ba? Kayo po ba, excited po ba kayo o sawa na kayo sa mukha ng katabi nyo? Sabi nga po ni Pastor Engel, every time na dadalo po tayo sa gawain, daily, nawa, umaangat, nag-i-increase po yung excitement natin, yung pagmamahal po natin sa Panginoon. Amen po ba? And this morning, wag po kayong mag-alala, magiging mabilis lang po yung pag-uusapan po natin. And balikan lang po natin, this is sort of review. Dahil po nung first Sunday, itinuruan po tayo ng Panginoon about life's fulfillment, yung totoong fulfillment ng buhay. Mamaya po re-reviewin po natin yon. Amen po ba? Pero basahin po natin yung tema po natin for this month, ng March. Basahin po natin nasa screen. 1, 2, 3, go! Christ's sufficiency is the answer. Experiencing the true fulfillment. Ayan po yung pag-uusapan, pag-aaralan po natin sa buong buwan ng March. Gusto ko pong i-highlight sa tema po natin yung salitang true. Sabihin po natin, true. Ang i-highlight po natin ngayong buwan is, ano po ba talaga yung totoong fulfillment ng buhay ng tao? Amen? Pwede pong marami tayong salapi, sana all. Pwede marami tayong possession. Halos lahat, kumbaga, nasa atin ang lahat. Pero ang tanong, are we really fulfilled? Are we really satisfied sa mga meron po tayo? Kaya nga po, nandito po tayo sa lugar pong ito para turuan po tayo ng Panginoon. Amen po ba? Tanungin nga po natin yung katabi natin, handa ka na ba? Sa kabila, handa ka na ba? Amen. Sige po, tuloy na po natin. Sabi po dito, sa our introduction, many people continuously strive to fill the gap in their hearts. Marami daw pong tao, kumbaga, nagpapakapagod, nagpapakahirap para pupunan yung kakulangan sa kanilang puso or sa kanilang buhay. Natutunan po natin na sa puso ng tao, sa buhay ng tao, meron pong empty space na ang Diyos lang yung makakapagpuno. Amen po ba? And sadly, marami pong tao, yung empty space po na yon, tinatry po nilang punan ng ibang mga bagay. Bagay sa mundo, minsan, sabi nga po natin, possessions, yung mga bagay sa mundo na kala po ng marami, makakapag-feel nung gap na po yon sa puso po ng bawat isa. And sabi po dito, they want to find their worth and value through the things of this world. Marami pong tao nagsisikap, nagsusumikap, magtrabaho, mag-aral, mag-post sa Facebook. Napag-aralan din po natin yan ng first Sunday. Bakit? Ang isa po sa mga pinaka-reason bakit po nila ginagawa yon or bakit maraming tao gumagawa nun is because they want to feel valuable. English po kasi. Gusto po nilang maramdaman na mahalaga sila. Self-centered po yung tao eh. Tayo pong lahat self-centered. Gusto po natin tayo yung pinakamaganda,
pinakagwapo. Pag medyo makapal yung kilay ni sister, next Sunday, dodoblehin mo yung kapal ng kilay mo. Parang medyo natatalbogan ako ah. Di ba? Sabi nga po, yung classic na illustration, pag nakita mong mas malaki yung TV ng kapitbahay, kahit yung TV natin, okay pa, ay bibili ka pa rin. Why? Gusto po natin, yung worth po natin, yung value po natin is mas mataas kaysa sa iba. Marami pong tao, ayun po yung inahanap. This morning, sabi ko nga po, re-reviewin po natin yung napag-aralan po natin nung first Sunday. At the same time, mas tuturuan pa po tayo ng Panginoon. Amen po ba? Sabi po dito, yung value ng mga tao, wag po nating hanapin sa mga material na bagay. Or even sa finances na meron tayo. Sa possession na meron po tayo. Amen po ba? Mabilis lang pong review. Sabi po dito, yung mundo daw po, maraming tao, hinahanap ang fulfillment. Ay, sige, reviewin po natin to ah. Yung number 1 ng first Sunday, hinahanap yung fulfillment saan? Naku, nakalimutan niya. Sabi po doon, success and wealth. Marami pong tao, review lang po ito ah. Feeling po nila, fulfilled sila pag mas marami silang salapi. Nung nire-replay ko po yung live, parang sabi po ni Pastor Engel, talagang maraming hindi makasagot. Mas gusto po natin, of course, marami po tayong finances. Or even successful po tayo. Pangalawa, ang mga tao, hinahanap po yung fulfillment, saan po? Relationship and approval. Amen? Sa kabataan, lalo na. Fulfilled sila pag nandyan si boyfriend, si girlfriend. Sabi nga po yung human relationship, ano po yan? Regalo po yan ng Diyos. Amen po ba? Kung katabi niyo po yung asawa niyo or yung mahal niyo sa buhay, sabihin niyo, regalo ka sa akin ng Diyos. Sa kabila, regalo ka sa akin ng Diyos. Parang ayaw niyo pong sabihin. Amen? Pero sabi nga po, yung human love, yung relationship, imperfect. Amen po ba? Imperfect po yung mga tao. Amen? Kaya may tendency na masaktan po tayo. Ano pa po? Pangatlo, hinahanap po natin yung fulfillment saan? Pleasure. Amen? Pag mas marami tayong pinupuntahang lugar, pag nagta-travel tayo, pag mas marami tayong post sa Facebook, kala natin mas fulfilled. Sabi nga po, ayun po yung mga pandaraya ng mundo. Amen? This morning, hanapin po natin sa Panginoon yung tunay na kaligayahan po natin. Amen po ba? Sabi po natin kanina, maraming tao, hinahanap yung mga value nila, yung worth sa kung ano-ano mga bagay. Amen po ba? Pag-aralan po natin, 3 bagay, kung ano po yung nagde-define sa atin, yung value po natin sa buhay pong ito. Sabi po dyan, number 1, your value is not defined by material things and wealth. Basahin nga po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Your value is not defined by material things and wealth. Nasobrahan po ng S yung material. Material things and wealth. Yung halaga po natin sa mundo, yung halaga ng buhay po natin, hindi po yan nade-determine or nade-define ng kung anong meron tayo. Amen po ba? Minsan po ba naranasan nyo na yung parang walang kwenta naman yung buhay ko, parang walang halaga? Kasi yung kape na nga lang na stick, hinahati pa namin ng 3 timplahan eh. Na-experience na po yan. Parang gipit na gipit. And then maraming tao, or sadly sa mga Kristiyano rin, we feel like we're worthless. Para bagang yung buhay natin walang halaga. Amen? Sabi po doon, it is not defined by by the material things or wealth we have, or finances. Amen? Sabi po dito, ang pinaka-key verse po natin yan is John 3:16. Pwede po bang pa-flash ng John 3:16?
Sino po nakakabisado? Mag-memory verse. John 3:16. Wala? Wala po. Meron pong libreng swimming sa grotto pag naano. Pero dadala po kayo sarili niyong tubig. Kasi wala pong tubig kanina. Hindi ko po alam bakit. John 3:16, wala. Sige, pa-flash na lang po, Fernando. Yan. Sabi po dyan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Come to think of it, mga kapatid, kung ang value po natin is nakabase sa meron po tayo sa wealth, sa mga material possessions po natin, kawawa naman po tayo. Kumpara sa sa mga milyonaryo, sa mga bilyonaryo. Amen po ba? Pero ang Diyos po hindi tinitignan yung halaga po natin based sa meron po tayo. Amen? And in fact, sabi po dyan, Romans 8:32, for God has proved His love by giving us His great treasure, the gift of His Son. And since God freely offered Him up as a sacrifice for us all, He certainly won't withhold from us anything else He has to give. Ayan po sa Romans 8:32, the Passion Translation. Kung meron man po tayong value sa tingin po ng Panginoon, sabi po doon, ibinigay niya po yung treasure ng heaven para po sa atin. Amen? Minsan po, pag sa ransom, pag kinikidnap, tubusin mo yung anak mo, halaga niyan, 2 milyon. Tubusin mo si ganito, halaga niyan 5 milyon. Amen po ba? At gagawin po natin, syempre tutubusin natin kasi mahalaga. Tama po ba? At yun po yung ginawa sa atin ng Panginoon. Tinubos niya po tayo sa mga kasalanan po natin. Ano po yung pinangtubos niya? Si Jesus. Kanyang buhay. Sabi po dyan sa Romans 8:32, the treasure of heaven. Ayun yung ipinalit niya po sa atin. Which means, mga kapatid, mahalaga po tayo sa Panginoon. Sabihin mo lang, tapikin mo lang yung katabi mo, mahalaga ka sa Panginoon. Sa kabila, mahalaga ka sa Panginoon. Yung treasure ng heaven, si Jesus, ipinalit po para sa atin. Amen? That's how valuable we are. Kumbaga, yung kayamanan ng langit, hindi po tayo pwedeng tumbasan eh. Pag sama-samahin man po yung yaman ng mundo, pag tinitignan po tayo ng Panginoon, we're more valuable. Mas mahalaga ka. Amen po ba? Tapikin mo uli yung katabi mo. Mas gentle this time. Mas mahalaga ka kaysa sa yaman ng mundo. Sa kabila, mas mahalaga ka kaysa sa yaman ng mundo. Amen po ba? Bakit maraming tao nagpapakahirap? Kumbaga, yung, tama po ba, yung umaga ginagawang gabi, yung gabi ginagawang umaga, talaga nagpapakahirap. They want to prove their worth. Gusto nilang masatisfy, ma-fulfill yung puso nila, gusto nilang may mapatunayan. Amen? Sa Diyos, kahit wala po tayong patunayan. Amen? Whenever God looks at us, tinitignan po tayo ng Panginoon na mahalaga. Amen po ba? Pwede po bang palakpakan po natin ng Panginoon? Parang mahina po. Mas malakas pong palakpak para po sa Diyos. Yan, parang kanina lang pong review. Number 2, your value is not defined by your influence and people's approval. Ulitin ko po. Your value is not defined by your influence and people's approval. Marami pong tao, yung halaga po nila, yung worth po nila, binabase po nila sa gaano po sila ma-impluwensya. Amen po ba? Kung gaano pong maraming tao yung approve sa kanilang buhay. Pero po sa tingin ng Panginoon, sa tingin ng kalangitan, hindi po yun yung basihan eh. Amen? Ano po yung mga example? Si blind Bartimaeus sa Mark chapter 10, verse 46 to 52. Amen po ba? Nung sumisigaw po siya, narinig po niya na si Jesus dadaan, sumisigaw po siya na, Jesus, Son of David, have mercy on me. Noong time po ni Jesus, yung may mga kapansanan, itchapwera po sila sa komunidad.
they're as good as nothing. Kaya po sila mga nasa streets lang, etc., etc. They are considered unclean. Minsan nga po, hindi sila pwedeng hawakan eh. Bakit? Pag nahawakan sila, meron po silang impurities, disabled, or kung ano pa man po, ang tingin po ng maraming tao is para silang nahahawa. Sila na rin ay unclean. That time, wala pong influence si Bartimaeus. Nasa gilid lang po siya, hindi po siya approved ng mga tao. Pero nung sinabi niya po, sumigaw po siya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Nilapitan po siya ng Panginoong Jesus. Amen? It doesn't depend sa impluensya po natin. Minsan po, kahit tayo lang yung naniniwala sa sarili po natin, ang Diyos po is, tinitignan po tayo as valuable. Amen? Pangalawang example, si Zacchaeus. Ito naman po si Zacchaeus is, sa Luke chapter 19 verse 1 to 10, we know the story. Si Zacchaeus po ay tax collector. Maniningil ng buwis in Bible times. Sa Bible times, yung mga maniningil ng buwis, sila po yung mga generally speaking, nung time na pong yon, sila po yung mga tuso. Bakit? Imbis na siguro 10% lang yung buwis, ginagawa nilang doble para sa personal gain. Amen? Si Zacchaeus, tax collector, marami pong galit po sa kanya. Iba-iba pong iba-iba pong example. Pero nung umakyat po siya dun sa puno para makita si Jesus din po sabi kay Zacchaeus, Zacchaeus, bumaba ka dyan, pupunta ako sa bahay niyo. Pangatlong example, ito po yung pinaka-favorite ko, the thief on the cross. Pwede po bang buksan po natin ang ating Bible sa Luke chapter 23, verse 43. Ay, bago ko po makalimutan, sino po dito yung may mga Bible? Pakitaas nga po ang ating mga Bible. Yan, kahit sa mobile phone or Bible po talaga. Sino po yung mga walang Bible? Sige po, taas po ang kamay. Yan. Mga walang Bible. Huwag po kayo mag-alala, bibigyan po kayo ng kalangitan, hindi ba? Sa mga life group leaders, pag nakita niyo po yung mga members niyo na walang Bible yan, hingi lang po kay Tita Marlene. Amen po ba? Para po lahat po tayo, sama-sama po nating pagbulayan yung salita po ng Panginoon. Luke chapter 23, verse 43. Yan, simulan po natin sa verse 39. Sabi po dyan, one of the criminals hanging beside him scoffed, "So you're the Messiah, are you? Prove it by saving yourself and us too, while you're at it." Verse 40, but the other criminal protested, "Don't you fear God, even when you have been sentenced to die?" Verse 41, "We deserve to die for our crimes, but this man hasn't done anything wrong." Then he said to Jesus, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." Verse 43, sabi po dyan, and Jesus replied, "I assure you, today, you will be with me in paradise." Ang Diyos po yung mapapurihan sa pagkabasa po ng kanyang salita. Ang point po natin dyan, yung magnanakaw, nakasama ni Jesus na nakabayubay sa krus. Even yung magnanakaw pong yun, yung thief or yung kriminal, inalaw po ni Jesus sa kanyang kingdom. Kung iisipin po natin, even up to now, pag alam po natin magnanakaw, di po ba? Parang, whether we admit it or not, parang medyo malayo tayo. Ayaw natin. Amen po ba? Pero si Jesus, ang kalangitan, pag tinitignan po tayong lahat, anuman po yung katayuan po natin sa buhay, anuman po yung nagawa po natin, ang tingin po sa atin ng Panginoon is importante. We're valuable. Tapikin mo ulit yung katabi mo, baka po makatulog, sabihin mo, importante ka talaga sa Diyos. Sa kabila, importante ka talaga sa Diyos. Amen. Regardless kung ano po yung katayuan po natin sa buhay or anong tingin sa atin ng mga tao sa paligid, isa lang po yung tingin po sa atin ng Panginoon. Importante po tayo sa Kanya.
Amen po ba? Pwede po bang palakpakan po natin ang Panginoon minsan pa? Yan. And number 3 and the last, sa intro lang po ito. Number 3, your value is not defined by your success in life. Amen? Hindi po, ang Diyos po is walang tinatangi. Sabi po yung kanta, di ba? Yung sa bridge, Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang ang puso mo. Amen? Wala siyang pinipili. Hindi tinitignan ng Diyos, anong tinapos mo? Eh di, tapos tayong lahat. Marami sa atin, amen po ba? Eh ako nga po, salamat sa Panginoon, kinahabagan lang talaga ako ng Diyos. Eh dati po kasi ang bait-bait kong estudyante, yan, huwag niyo na po akong gagayahin yung mga kabataan dyan. Napakabait ko. Yung minsan po yung tuition for first sem, eh sobrang bait ko, dineposit ako po muna sa computer shop. Ang problema, hindi ko na mabawi. Hanggang sa, kala nila, pumapasok ako eh. Eh, wala na eh. Nalustay na eh. Amen? Ibig ko pong sabihin, hindi po doon nakabase ang Panginoon. Kung napakarami nating diploma or budget, ilan yung lupain natin. Amen po ba? Kung saan na po tayong bansa na punta, ang value po natin, hindi po tinitignan ng Diyos, hindi niya po tinitignan kung gaano po tayo ka-successful. In fact, sabi po dyan, Luke 19 verse 10, the Son of Man has come to seek out and to give life to those who are lost. Kung sa tingin po natin, parang wala tayong nakabit sa buhay, hindi tayo successful, still tinitignan po tayo ng Diyos na importante. Amen? Tayo pa nga yung mas tinatarget ng Diyos. Para po bigyan po tayo ng panibagong pag-asa, bigyan po tayo ng panibagong meaning ng buhay. Amen po ba? Sino po dito yung kayang umamin na dati nung hindi ko pa nakakilala ang Panginoon, parang wala talagang halaga yung buhay ko? Amen? Parang wala lang, gigising, kakain, matutulog, kung ano-ano gagawin, and so on. Pero nung nakilala po natin ang Panginoon, iba yung meaning ng buhay. Amen po ba? And salamat sa Panginoon dahil hindi niya po tinignan kung ano yung mga narating po natin. Amen po ba? Hindi po tinitignan ng Diyos gaano po tayo kagaling mag-English. Amen? Hindi niya po tinitignan even yung mga itsura po natin. Although magaganda at gwapo po tayo, tignan mo nga ulit yung katabi mo. Sabihin mo lang, pag babae yan, ang ganda mo talaga, kapatid. Pag lalaki, sabihin mo, wala kang kasing gwapo. Amen po ba? Kahit ano po yung narating natin, kahit ano po yung itsura po natin, mahalaga po tayong lahat sa Panginoon. Amen? Pwede po bang palakpakan po natin ng Diyos? Sabi ko nga po, ayan ay introduction pa lang. Bakit? Sabi po natin, maraming tao kasi gusto nilang patunayan yung sarili nila. Pag mas maraming nakadikit dun sa pader, sa mga bahay-bahay po, ano po yan, di ba? Uso po yun sa sa Pilipinas lang po ba yun? Lahat ng diploma nandun. Lahat ng medal nandun. Pag mas maraming nakadisplay, mas fulfilled, mas satisfied, mas successful sa buhay. Amen? Pero maraming pong salamat sa Panginoon dahil hindi niya po tayo ganun tignan. Amen po ba? Regardless, ano man po yung katayuan po natin, mahal po tayo ng Diyos. Amen po ba? Pero, this morning, pag-uusapan po natin, mga kapatid, sabi siguro ng iba, ano ba yan, may pero? Okay na yung tatlo eh. Pag-uusapan po natin, kailan po ba tayo talaga nagiging satisfied? Kailan po tayo nagiging fulfilled? Kailan po natin nararamdaman na ang saya-saya natin? Nung Friday po kasi, sweldo po nung Friday. Kahapon po kasi sweldo po kahapon. Ang saya-saya ko.
Talagang niyakap ko talaga yung mister ko. Amen. Sana po hindi ganon. Tuwing kailan po natin nararamdaman na we are fulfilled. Sabi nga po kahit sapat lang yung meron po tayo. Amen. Kahit hindi po tayo nagpapalawan, baka may naiinggit po dito, nagpalawan na. Uy, si sister nagpalawan na, yung mga classmate ko nagpalawan na. Ako hanggang palanggana pa lang din. Minsan wala pang tubig. Ay, sorry. Pasensya na ko wala talaga kaming tubig kanina eh. Amen? Tuwing kailan po tayo nasa-satisfy, ayun po yung pag-aralan po natin. 3 bagay lang naman po ito. Amen po ba? Sabihin po natin, tanong po uli natin sa katabi natin, handa ka pa bang makinig? Sa kabila, handa ka pa bang makinig? Number 1, when are we truly fulfilled or satisfied? Number 1, when we do the will of God in our life. Tuwing kailan po tayo nasa-satisfy, tuwing kailan po tayo na fulfill, pag alam po natin, ginagawa po natin yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? Hiramin ko po yung tanong ni Pastor Joey sa isa niyang teaching. Sabi po doon, tanong po sa ating lahat, kailan po tayo malungkot? Pag alam na alam natin na may nagawa tayong labag sa kalooban ng Diyos. Amen? Uulitin ko po. Kailan po tayo parang down na down? Kahit nakangiti ka, pero deep inside our hearts, parang lungkot na lungkot po tayo. Despite marami tayong pera or whatnot, kung ano man, malungkot po tayo pag hindi po natin nagagawa yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Sabi po dyan, John chapter 4 verse 34, to clarify, Jesus spoke up and said, my food is to do the will of Him who sent me and bring it to completion. Sa Tagalog, sabi po, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ito pa rin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang pinapagawa niya sa akin. Ang Diyos po ay magpala sa pagbabasa ng kanyang salita. Mga kapatid, ito po yung meaning ng buhay. If we want to be fulfilled, if we want to be satisfied, matuto po tayong sundin yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? Bagamat mahirap, may mga pagkakataong mahirap. Amen? Sino po dito nga amin na, kapatid, minsan nahihirapan talaga akong sundin yung kalooban ng Diyos. Amen po ba? Taas nga po yung kamay. Sino po dito yung mabilis magpatawad? Yung sinusunod na, pag sinampal ka sa kaliwa, bigay mo yung left hook. Amen? It's biblical. It's in the Bible. Sabi nga po dito, 2 bagay eh. Yung biblical na kalooban ng Diyos. Amen po ba? Pag sinabing ibigin mo ang mga umuusig sa'yo, ipanalangin mo. Mabilis po, mahirap. Mahirap po, amen po ba? Pero ayun po yung kalooban ng Diyos eh. Biblical, generally speaking. Amen po ba? Hindi ko na po isasama yung tithes. Mamaya pa po yun eh. Pag sinabing ibigay ang ikapu, ay hindi ko po pala isasama, mamaya pa po yun. Amen po ba? Mahirap. But we know it is God's will. Amen po ba? Pwedeng may mga pagkakataon sasabihin natin, Lord, naintindihan nyo naman na kapos po talaga. Kailangan po talaga ng budget. Next Sunday ko na lang po ibibigay. Promise. Amen po ba? Naranasan nyo na po ba yon? Sabi natin, next Sunday na lang. And kina-Sunday yan, kapos na naman. Lord, babawi talaga ako next month talaga. Hanggang sa buwan-buwan na lang po ganun. Amen? And I know and I believe with all of our heart, pag ginagawa po natin yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, may kurot, may lungkot sa puso po natin. Amen? Ang susi po, pagkatiwala po natin sa Panginoon. Pagkatiwala po natin sa Diyos ang ating mga buhay, ating mga desisyon sa araw-araw ng buhay po natin. Sabi po dyan, meron po mga kalooban ng Diyos biblical, of course, yung mga nasa Bible, meron po mga personal na mga convictions sa atin ng Diyos. Amen po ba? Meron po mga bagay na ipinapasuko na po sa atin ng Diyos, pero ayaw natin.
Hello? Mga kapatid, hanggat niyayakap po natin yung mga bagay pong yon, I tell you, hindi po tayo makakaramdam ng tunay na fulfillment. Ulitin ko po, tuwing kailan tayo masaya, pag ginagawa po natin yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Number 2, sabi ko po sa inyo, mabilis lang. Number 2, sabi po dito, when we become a channel of God's blessings. Tuwing kailan po tayo fulfilled at satisfied, pag yung buhay po natin nagiging pagpapala sa iba. Yung mga ngiti po natin, nagsisilbing pagpapala po yan. Amen? Hindi lang po sa salapi. Yung pagkamusta po natin sa bawat isa, nagiging pagpapala po yan. Pwede po bang ngitian lang po natin yung katabi natin? Yan. Sa kabila, ngitian lang po natin. Amen? Kailan po tayo satisfied and fulfilled? Pag nagiging pagpapala po yung buhay po natin. Sino po dito yung nakaranas na yung meron siya, sapat lang po talaga, pero ginamit siya ng Panginoon para mag-bless ng iba. Pero iba yung dating eh. Iba yung kagalakan. Nagbibigay tayo ng pagpapala sa iba. Again, hindi lang po sa financial. Yung ini-encourage po natin yung iba, sinasabihan po natin sila na mahal sila ng Panginoon. Amen? Tuwing kailan po tayo fulfilled at masaya, pag nagagamit po ng Diyos yung buhay po natin para pagpalain yung ibang tao. Amen po ba? Hindi po yun nakasentro lang sa atin. Ako yung masaya, ako yung madaming pera, ako yung fulfilled, ako yung satisfied. Amen po ba? As long as nagagamit po yung buhay po natin para po sa ibang tao, dun po sumasaya yung puso po natin. Amen? Bago ko po makalimutan, even sa paglilingkod po natin sa Diyos. So dito po dito yung mga workers and leaders, pwede po bang itaas ang kamay? Yan. Masaya pa po ba kayo naglilingkod sa Diyos? Marang hindi oh. Marang di ako naniniwala. Ulitin ko po, masaya pa po tayong naglilingkod sa Panginoon? Parang hindi talaga ako na. Huli na po, masaya pa po ba tayong naglilingkod sa Diyos? Amen. Praise the Lord. Personal testimony, isa po sa mga, kasi bata pa po ako, laman na ako ng simbahan. Kami po yung nagtatakbuhan ng may Sunday service. Bata pa po ako, I think nag-serve po ako sa Panginoon, 13 years old. Wag niyo na pong tanungin kung ano na pong edad ko ngayon. Ibang topic na po yun. Sabi ko nga po, salamat sa Panginoon dahil isa sa mga, of course, alam na po natin yung papa ko. Sino po nakakita sa papa ko? Nasa lubong niyo po ba? Hindi, wala na. Wala na po yung papa ko. Nasa langit na. Pag nasa lubong niyo, nasa lubong yun. Sabi ko nga po, isa sa mga pinagpapasalamat ko sa Panginoon, of course, walang naiwang titulo ng lupa. Ano pa po ba? Walang naiwang kayamanan, walang last will and testament. Kumbaga sa mga mayayaman, ganun, ibigay mo kay Angelo ang 5 milyon. Di masaya sana. Pero salamat po sa Panginoon, isa po sa mga tinitignan ko na pinakamagandang pamana po sa akin ng papa ko, ang aming mga magulang is, tinuruan po nila kaming magmahal sa Panginoon at maglingkod. Sa mga magulang po na nandito, I encourage everyone na turuan po natin yung bawat isang maglingkod sa Panginoon. Isa po yun sa mga fulfillment sa buhay. Alam ko po sa mga manggagawa po dito, na-experience na natin na pagod sa trabaho, tapos maglilingkod pa. Pero after natin maglingkod, pag uwi po natin, parang there's something, we are satisfied, we are fulfilled. Amen po ba? At ayun po yung mga bagay na nagpapabuo sa buhay po natin. Sabihin mo sa katabi mo, kaya maglingkod ka na sa Diyos. Parang ayaw nyo nang sabihin. Sa kabila, sabihin mo, maglingkod ka na sa Diyos. Amen. Mga kapatid, I challenge you as we serve the Lord, habang pinaglilingkuran po natin ng Panginoon, mas nagiging fulfilled yung buhay po natin. Baka po meron pong tinatawag ng Diyos para manumbalik sa ministry.
or merong dancer, kahit mga senior, pwede pong mag-dancer. Amen po ba? Pwede po ba, Andrea? Pwede. Ang challenge nyo lang po is makatungtong dito sa stage. Amen? Kung meron po tayong pwedeng ipagamit sa Panginoon, yung mga talento po natin, ipagamit po natin sa Diyos. Amen? And I tell you, hindi po kalugihan na maglingkod sa Diyos. Amen po ba? Tapikin mo lang yung katabi mo, hindi kalugihan ang paglilingkod sa Diyos. Sa kabila, hindi kalugihan ang paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Pwede po bang palakpakan po natin ng Panginoon? Recap lang po natin, kailan po tayo masaya or fulfilled? Una, pag ginagawa po natin yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Pangalawa, pag nagiging channel po tayo ng pagpapala. Sabi po pala sa pangalawa, Proverbs chapter 11 verse 25, those who live to bless others will have blessings heaped upon them. And the one who pours out his life to pour out blessings will be saturated with favor. Sa Tagalog, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Whenever we help others, there is a sense of fulfillment. Amen. Ang ganda po ng Proverbs chapter 11 verse 25. Ulitin ko po sa Tagalog, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sabihin mo ulit sa katabi mo, kaya magtulungan tayo. Sa kabila, magtulungan tayo. Amen po ba? Doon po tayo sumasaya, doon po tayo na-fulfill. Amen? Ang ironic po, no? Pag tumutulong po tayo, para po tayo kasing, in a way, in effect, para tayong nawawalan. Tama po ba? 20 pesos na nga lang. Bibigay ko pa kay kapatid, wala daw pamasahe. Even yung time natin, pupuntahan natin sa kapatid, kaysa ipapahinga na lang natin, kakamustahin pa natin yung mga kamag-anak natin, mga kapatiran natin. Amen po ba? We are giving. And yet, parang hindi tayo nawawalan. Parang tayo pa yung napupuno. Naranasan nyo na po yon? Yung nag-encourage po tayo ng tao, after po nung pag-uusap po natin, parang tayo yung na-encourage. Parang tayo yung binigyan ng lakas ng Panginoon. Amen po ba? Ganun po yung wonder, ganun po yung kahalagahan ng nagiging pagpapala po tayo sa iba. And number 3 and the last, yan, totoo na po ito. Kailan po tayo masaya at fulfilled? When we walk closely with God. Pag alam po natin yung buhay po natin is malapit sa Diyos, doon po tayo masaya. Amen po ba? Pag sinimulan po natin yung araw na may panalangin, na may pagpupuri, ng may pagsamba sa Panginoon, parang yung labahan, gabundok man, parang ang bilis labhan. Amen? Parang ayaw sa maganda. Parang napakarami nating gagawin sa isang araw, pero sinimulan natin yung araw natin ng may panalangin, ng may pagbabasa ng Bible, ng may pagpupuri sa Diyos, parang ang gaan-gaan ng buhay. Kahit mainit. Parang, amen po ba? Doon po tayo masaya eh, pag alam po nating malapit po tayo sa Diyos. Gaya po nung napag-usapan po natin ng first Sunday, kasi alam po natin nandun yung kapayapaan sa piling ng Diyos. Pag malapit po tayo sa Panginoon, alam po natin na hindi tayo iiwan ng Panginoon. Hindi po niya tayo pababayaan. Sabi po ni David, sa Psalms chapter 25 verse 5, the Message translation, sabi po niya, take me by the hand, lead me down the path of truth, you are my Savior, aren't you? Isa po sa panalangin ni David na sa paglakad po niya, kasama niya po ang Panginoon. And sabi po diyan sa verse, hindi lang basta kasama, hindi lang basta kasabay. Ka-holding hands pa. Amen? Sino po dito yung may nakaranas na may ka-holding hands habang naglalakad? Taas ang kamay. Si nanay, kinikilig-kilig pa. Amen po ba? Parang secure, ganyan-ganyan. Binubusinahan na kayo. Wala. Why? Meron kayong kasama eh. Meron po tayong alam nating makakasama sa buhay. Amen po ba? As we walk closely sa Panginoon, doon po tayo fulfilled. Mga kapatid, sa umaga pong ito, kamusta po ang ating mga panalangin? Kamusta po ang ating prayer life? Kamusta po ang ating Bible reading? Nagbabasa pa po ba tayo ng Bible?
Tuwing kailan po tayo fulfilled and satisfied, pag alam po nating malapit po yung relasyon po natin sa Panginoon. Amen po ba? Kaya bulungan mo yung katabi mo, kaya manalangin talaga tayo. Sa kabila, balikan mo lang, sabi mo, kaya magbasa tayo ng Bible. Amen po ba? Ang fulfillment po ng buhay, hindi po sa kung anong meron tayo. Ang fulfillment po ng buhay is makikita po natin sa Panginoong Hesus. Sabi po dito, when we are close to God, that is when we feel whole. Para tayong buong buo. Alam ko pong naranasan na po natin yun eh. Amen? Parang yung buhay po natin, kontento na, kompleto na, pag nararanasan po natin yung presence ng Diyos. Pero pag malayo po tayo sa presensya ng Panginoon, parang napakaraming problema, napakaraming pagsubok. Ang nangyayari po is, na ma-magnify, alam niyo po yung magnifying glass, yung gano'n, yung lumalaki yung mga bagay-bagay. Pag malayo po tayo sa Diyos, mas na-magnify yung mga problema eh. Mas na-magnify yung mga kakulangan po natin. Pero mas malapit po tayo sa Panginoon para tayong we feel safe, we feel fulfilled. Amen po ba? Ang nakikita po kasi natin yung kagandahan ng Diyos. Ang nakikita po natin sa buhay po natin, yung kayang gawin ng Diyos sa pamilya natin, kayang gawin ng Diyos sa mga problema natin, kayang gawin ng Diyos sa kakulangan po natin. That is where we feel safe, secured, fulfilled. Hindi po magic na nawawala yung problema. Amen? Pero nandun yung assurance na hindi po tayo iiwan ng Diyos eh. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. That is where we feel safe and fulfilled. Amen po ba? Ang sabi po dito, our fulfillment and satisfaction in life doesn't come from the outside world. Lagi po nating isipin, yung fulfillment po natin, yung satisfaction po natin, hindi po yun nanggagaling sa outside world, yung mga meron tayo. The real fulfillment and satisfaction of life begins with God and ends in Him. Ang totoong satisfaction ng buhay, hindi po sa gaano kakapal yung bulsa po natin, hindi po kung gaano tayo kaganda at kagwapo, ang totoong fulfillment ng buhay ay nagsisimula sa Panginoong Hesus. Amen? Sabi po dito, Jesus alone can make our lives complete. Jesus alone can make our lives whole. Mag-end po ako sa isang story. Meron pong isang tatay, kasama niya po sa isang kwarto yung anak niyang babae. Yung anak niyang babae, nasa sahig lang naglalaro. Yung tatay, every morning, of course, yung mga tatay dito, nagbabasa ng dyaryo. Gusto niyang matapos yung article, gusto niyang matapos yung dyaryo. Ang problema, maya't maya, yung anak niyang babae, lagi siyang ginugulo, laging may tanong. Sabi, Daddy, anong gagawin dito? Daddy, anong gagawin dito? Problemado yung tatay, hindi niya matapos yung binabasa niya. So nag-iisip siya, sabi niya, ano kayang pwede kong ipagawa sa anak ko para mabisi? Kumbaga, para hindi siya guluhin, para hindi siya istorbohin. Nakita niya yung Bible niya, may nakaipit na leaflet, tapos kinuha niya yung leaflet, pagtingin niya, nandun yung mundo, mapa ng mundo. So yung tatay nagkaroon ng idea, sabi niya, ito gagawin ko. Ginupit-gupit niya. Madami. Tapos sabi niya sa anak niyang babae, Nak, may papagawa ako sa'yo. May gumawa ako ng puzzle, tapos itong gagawin mo, bubuin mo sila. Tuso yung daddy, no? Meron bang ganun yung bata, mabubuo agad yung mundo? Siyempre yung bata, game na game naman. So excited. Kinuha niya yung puzzle na pinagpunit-punit ng daddy. Si daddy, tunuloy na yung pagbabasa ng dyaryo. Malamang matatapos ko na talaga to. Maya-maya, sumigaw yung anak niya, sabi niya, Daddy, tapos na ako. Siyempre yung daddy nagulat. Parang imposible naman. Yung anak ko natapos agad, yung mundo. Yung picture ng mundo. So sabi niya, Anak, anong ginawa mo? Paano mo natapos agad yung mundo? Sabi ng anak, Daddy, sa likod po kasi ng picture ng mundo, nandun yung picture ni Jesus. Ang ginawa ko, binuo ko muna si Jesus. Nung pagkaganong ko, nabuo na rin yung mundo. Mga kapatid, minsan sa buhay po natin, marami po tayong struggles. Marami po tayong pagsubok, marami po tayong problema.
Pinipilit po nating buuin yung mga buhay po natin. Pinipilit po nating buuin yung mundo po natin. And we end up pagod. We end up depressed. We end up dissatisfied. Pero gaya po nung babae pong yon, batang babae, nung inuna niya pong buuin si Jesus, pinrioritize niya si Jesus, nung pagkabaliktan niya yung mundo niya na buo. Amen? Ganun po kumilos ang Diyos sa buhay po natin. Sabi po, di ba, lagi pong sinasabi sa atin ng ating pastor, seek first the kingdom of God. Unahin po natin ang Diyos. Unahin po natin ang Panginoon sa buhay po natin. Bakit? Sa Diyos po merong tunay na fulfillment ng buhay. Mapapagod at mapapagod po tayo sa mundo, I tell you mga kapatid. Mapapagod po tayo. Sinurrender po natin yung buhay po natin sa Diyos. Sabi nga po natin kanina, baka meron pong pinapagawa po sa atin ng Diyos, pinapabitawan sa atin ng Panginoon na hindi po natin mabitaw-bitawan. Gagawin po natin this morning, we surrender everything to the Lord. We will prioritize Him sa ating mga buhay. And makita po natin gaano po kikilos yung Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? Pwede po bang this time yuko lang po tayong lahat saglit? Pwede po bang manalangin po tayo personal sa Panginoon? Alam po natin na we are fulfilled, we are complete, we are satisfied pag ginagawa po natin yung kalooban ng Diyos. Pero at times, meron po mga inuutos sa atin ng Panginoon na iniiwasan po natin. Even up to now, hindi po natin ginagawa. Can we ask the Lord to give us strength? Can we ask the Lord to guide us? Hallelujah, hallelujah. Lord, lead us this morning. Turuan niyo po kaming hanapin yung satisfaction, yung fulfillment ng buhay po namin sa inyo. Sa pagmamahal po sa inyo, sa pagsunod po sa inyo. At turuan niyo po kami maging channel ng blessing, ng pagpapala. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. We give you praise. I'll give you more time to pray personally sa Panginoon. If you want the Lord's direction sa iyong buhay, sa iyong pamilya, ask the Lord to guide you, to lead you. In the name of Jesus. Pwede po bang tayo po tayong lahat sa umaga pong ito? As we sing a right song to the Lord, this morning, we allow the Lord to move in our hearts, in our lives. Hallelujah. Prayerfully we sing, nais kong mamasdan. Nais kong mamasdan ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin ka, Ang ibigin ka siyang nais ko. ang sambahin ka, Ang sambahin ka, ang siyang mitli ko. Hindi nalalayo, hindi nalalayo. hindi nalalayo
sa piling mo kailanman. Ang ibigin ka, Ang ibigin ka siyang nais ko. Ang sambahin ka, ang siyang midhi ko. ang siyang mithi ko. Hindi nalalayo, hindi nalalayo ang pangako ko. Sa piling mo, Sa piling mo, shall we lift our hands to the Lord sa umaga pong ito? pangamba. Sa piling mo, lubos ang pag-asa. Sa piling mo, Sa piling mo, Dalakay umaabang. Sa piling mo, O Diyos, sa piling mo. again, Nais kong mamasdan, nais kong mamasdan ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman. ang ibigin ka, Ang ibigin ka ang siyang nais ko. Ang sambahin ka, ang siyang midhi ko. ang siyang mithi ko. Hindi nalalayo, hindi nalalayo ang pangako ko. Sa piling mo, Sa piling mo, napapawi ang pangamba. Sa piling mo, lubos ang pag-asa. sa piling mo, Sa piling mo, dalakay umaabang. Sa piling mo, O Diyos, sa piling mo. Walang katulad mo, walang katulad mo. Sa buhay ko'y walang nakapagbago. Sa buhay ko'y walang nakapagbago. At kahit nasaan pa man magtungo, tunay walang katulad mo. walang katulad mo. Once again, sing walang katulad mo. Walang katulad mo. Yes, Lord. Sa buhay ko'y walang nakapagbago. At kahit nasaan pa man magtungo, tunay walang katulad
awit po sa Panginoon. We sing to our Jesus, there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find that there is none like you. Can we sing to the Lord once again? Just whisper it to our God. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart. No one else can touch my heart Like you do. and I could search, and I could search for all eternity long and find that there is none like. For the very last time, we sing to the Lord, there is none like you. There is none. Lord, this is the truth. No one else can touch No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Should we pray, Panginoon, gaya po nung inawit po namin. Hanapin man po namin sa mundo, kaligayahan, yung satisfaction, yung kaganapan ng buhay po namin. Lord, we will end up empty. Lord, nawa, makita niyo po kami na kayo po yung inahanap, kayo po, Panginoon, yung pinaglilingkuran, kayo po yung minamahal. Because the fulfillment, O God, of life begins and ends with you, O God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, right now, naniniwala po ako. Kanina pa lang, Panginoon, yung mga dalangin ng mga kapatid ko po, Lord, kayo po yung nakakaalam. In the name of Jesus, Lord, grant it by your mercy and by your grace, O God, in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. And Lord, gaya po nung natutunan po namin, tulungan niyo po kami turuan na gawin yung kalooban mo sa buhay ng bawat isa. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Lord, makita yung fulfillment po ng buhay ng bawat isa po sa amin sa pagmamahal, sa paglilingkod, sa pagsunod po sa inyo. In Jesus' name, this morning, shall we lift our hands to the Lord as we surrender everything, our lives to God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, isinusuko po namin sa inyo yung mga bagay na alam po namin, Panginoon, na nakakapagbigay sakit sa puso mo. Lord, we surrender our lives unto you. Lord, yung mga bagay sa mundo na niyayakap pa po namin, yung mga bagay, Panginoon, na hindi po namin ma-let go, Lord, precious Holy Spirit, we surrender everything to you, O God, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. And we know and we believe, as we give our lives, as we surrender everything to you, O God, naniniwala po kami, kayo po yung gaganap, Panginoon, kayo po yung magbubuo sa buhay po namin. In Jesus' name, in Jesus' name. Shall we lift our hands to the Lord? So, oras pong ito as high as we can. As we sing to the Lord with all of our hearts, I surrender all. I surrender all. Yes, Lord, I surrender all. I surrender all to you, my blessed Savior. Pwede po bang ibigay po natin sa Diyos ang mga kabalisahan, ang mga kabigatan, ang mga panalangin, yung mga bagay na hindi po natin kayang gawin. We give to the Lord. We sing, I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender
Lord, in the name of Jesus, kayo po'y magpala, kayo po'y mag-bless, Panginoon. Lord, whoever needs healing, Lord, we declare healing in the name of Jesus. In the name of Jesus, we declare your deliverance. We declare revival in the name of Jesus. We declare reconciliation in every family. Lord, as we surrender our lives to you, ikaw lamang po yung mapapurihan, ikaw lamang po yung maparangalan. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, we bless you and we honor you, O God. Sa inyo po namin binabalik lahat ng papuri. Parangalan pagsamba, ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Minsan pa po natin bigyan ng pinakamalakas na palakpak ang ating Panginoon. Minsan pa po sama-sama po natin itong awitin sa Kanya. Ikaw ang hinahanap ko. Sama-sama nga po natin palakpakan ang ating Diyos. Hallelujah! As we sing, ang umawit at magpuri sa'yo. Ang umawit at magpuri sa'yo. Aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, puri, dakila kang talaga, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagad. Minsan pa po we sing, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing Sumasamba sa'yo. sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nagdarama ko. Patuloy po nating palakpakan ng Panginoon. Kaligayahan, kaligayahan. Sa'yo ko lang nadama ang samba mo, ang banal na tahanan mo, ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang bilhin. Sa'yo ko, we all declare, ako'y malaya na, ako'y malaya na. Sabihin po natin sa Panginoon, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran na. Minsan pa po, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, kayo lamang pang magsabi, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang hinahanap ko. Sa buhay kong ito. Tuwing sagad-sagaran. Minsan pa po, sabihin natin sa Panginoon, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sabay mo ng pagtaas ng ating mga kamay, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo. The last time we sing to the Lord. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Kasi tunay na nadarama, tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Pinakamalakas mong palakpak sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Pumalakpak nga po ang lahat ng pinagpala ng Lord.
Amen. Ngayon po, darako po tayo sa isa sa pinakamahalagang bagay po, ang ating pagbibigay ng kaloob sa Lord. Ayan. Buksan po natin uli sa Proverbs chapter 11 verse 25. Yung kanina pong pinag-aralan, i-recap lang po natin. Pwede po sa Tagalog, Proverbs 11:25. Ayun na, malapit na. Mag-a-appear na yan dyan. Mag-antay lang po. Yan, Proverbs 11:25. Yan, habang hindi pa po nag-a-appear sa screen po natin, naalala ko po noon nung time na yan, bayaran ng mga Meralco, yan, bayaran ng mga bills. Alam niyo po, mga kapatid, hindi po kami natatakot maputulan ng kuryente. Hindi po kami natatakot maputulan ng kuryente kasi po, nasanay na kami dati. Yung dati sa street namin dun sa Harmony, natatandaan ko po Spain Street. Actually po, nalibot na namin po yung buong mundo eh. Palipat-lipat po kami. Sabi nga po, NPA, no permanent address. Lumipat po kami sa una, Germany Street, sa Harmony. Tapos naging Spain. Naging Cambodia. Iba-iba po yung namin eh, yung street namin eh. NPA po kami. Tapos po, ang pinaka-memorable po na nilipatan namin is Spain Street. Yan. Kasi po nung time na yun, syempre nangungupahan po kami. Pag nangungupahan, bayarin pa. 5 po kami magkakapatid, dami namin. O pagkain pa. Tapos renta, bayad tubig, bayad kuryente. Dumating po sa point, hindi kami nakabayad ng ng Meralco. Ilang buwan na, bayad pa sa renta. Then, syempre, automatic po, putol ang kuryente. Buong street po niyan, pag may pumupunta po sa amin, bumibisita, ganyan, kahit yung mga ka-churchmate namin. Sinasabi, brown out, ba't sa inyo lang walang, brown out, ba't sa inyo lang walang kuryente? Buong street na may ilaw, kahit gabi, sa amin lang walang Kaya, ayun nga po kanina sinabi ko, hindi po kami tatakot maputulan dahil sanay na po kaming maputulan ng Meralco, ng kuryente. Pero po sa awat habang ng Lord, sabi nga po, 'di ba? Mababasa po, makikita po natin sa mga Facebook. Naalala niyo po yung nag-viral na sabi nga daw po, hindi na marami ang tubig ng noodles. Nakita niyo po noon. Ibig sabihin po, bakit hindi na maraming tubig ng noodles? Dahil dati po, 'di ba, magno-noodles, tapos kakain yung mga buong mag-anak, kakain yung mga anak nila. Yung mga nanay, madiskarte, mga tatay, dinadamihan yung tubig para lahat mabigyan. Amen po ba? Ayun po yung kumbaga nag-viral sa Facebook na hindi na marami ang tubig sa noodles, hindi ka na bibili ng cake pag birthday mo lang. Kayang-kaya tayong pagpalain ng Lord. Amen po ba? Hindi na tayo bibili ng cake dahil sa birthday lang. Dahil kayang-kaya na po natin bumili ng cake kahit hindi po natin birthday. Amen po ba? Ang pagpapala po ng Lord, kumbaga ang Lord po, di ba, full of surprises. Amen po ba? Ang Lord, hindi natin inaasahan. Dumating sa point na wala kaming ulam, wala kaming pagkain, biglang may kakatok na kapitbahay. Uy, birthday ni kain ka. Uy, buti na lang. Wala kaming pagkain eh. Tapos biglang may kakatok. Uy, sis, may paano si Mayora, may pabigas doon. Punta ka doon. Punta ka doon. 'Di ba? Kumbaga po ang perfect timing po ng Lord, ang pagpapala ng Lord, talagang di natin inaasahan. Kung kailan yung mga bagay na talagang, Lord, wala na eh. Kumbaga to the point na alam natin kinabukasan, wala na po tayong mga finances, wala na tayong pera, pero ang Lord po ang nagpo-provide. Amen po ba? Hindi po natin akalain na ang Lord darating sa point na hindi na po natin kailangang hindi na po natin kailangang antayin na dumating yung point na kakalamin sikmura natin dahil alam po natin na ang Lord na magpo-provide, perfect timing po lagi ang Lord. Amen po ba? Nahanap na po. Proverbs chapter 11 verse 25, yan. Katulad po ng sinabi kanina, ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay. Amen po. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Yan, amen po. Sa pagtulong po natin, sa pagbibigay po natin ng even our time, our money, and effort po sa paglilingkod sa Lord, sa pagtulong po natin sa gawain, even our finances, alam po natin ng Lord ang tutulong sa atin. Amen po ba? Siya ang tunay na magpo-provide sa lahat ng ating pangangailangan. Amen po. At ang masaya po nun, susurprise tayo ng Lord sa mga
sa mga bagay, sa mga oras na hindi natin inaasahan. Amen po ba? Sino po yung gustong ma-surprise lagi ng Lord? Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We give you glory, Lord God. We give you honor, Panginoon. Lord, sa aming mga buhay, Lord God, Panginoon, patuloy nga po. Makita nyo nga po yung pagsunod namin, Panginoon, sa antas namin ng pagbibigay. Lord, we pray, Lord God, give us that kind of heart, Panginoon, na patuloy na sumusunod sa iyo, Lord God. Lord, hindi po ito sa amin, Lord God. Wala po kaming aangkinin, Lord God, lahat ng bagay na nasa amin, Lord God. At sa iyo nga lang po, Panginoon. Kaya nga po marapat na ibalik namin kung ano po yung para sa inyo, Lord God. Lord, we thank you dahil your faithfulness, Panginoon, sa aming buhay ay patuloy nyo nga pong binibigay sa amin. Lord, thank you, Lord God. Lord God, we pray, Lord God, mapatuloy nyo nga po kaming isurprise ng inyong pagpapala, Panginoon, blessings after blessings be upon us. Sa amin, Panginoon, sa mga magulang, sa ina, sa tatay, Lord God, down, Panginoon, sa aming mga anak, Panginoon. Lord, alam po namin, Panginoon, you will provide all our needs according to your purpose and riches and glory in Christ Jesus. Salamat po, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, na pag-asa, sa araw-araw na pagpapala, Panginoon, sa araw-araw na pag-iingat nyo sa amin, Lord God. Sa inyo nga lang po namin binibigay ang pinakamataas na papuri, parangal at pasasalamat. In the mighty name of Jesus, this we pray. Amen and amen. Ayan, dako naman po tayo sa mga announcements. Yan. Una po sa lahat, in behalf po ng Pastora Lisa, na nagpapasalamat po yung buong leaders and workers po ng JL Mountain View. Yan, hindi lamang po doon sa tumulong pisikal, bagkos yung mga nagkaloob po ng kailang pinansyal. Tunay na naging matagumpay po yung anniversary natin last Sunday. Amen po ba? Amen. Oo, alam ko pong lahat talaga napagpala po ng gawain nung last Sunday. At sa mga announcement pa po, i-grab po natin ng opportunity this coming April 17 and 18. Holy Week po yun. Grab po natin, at least walang pasok po, hindi po kayo a-absent. Yun po yung let. Dati po ang tawag natin is encounter. Before po, 600 po yun, hindi ko lang po alam kung mababago. Ang ano po noon, ang kagandahan po, ang mga elders po ay dyan po uli sa Mountain View. At ang mga KKB po, doon po sa may poblasyon. Poblasyon po yung tawag doon eh. Yan, 600 lang po yun for 2 days. Kaya, wag po nating sayangin po yung opportunity na makapag-encounter po tayo. At yung sa mga may ano po pala, yung mga magtuturo po ng Don't Watch this week, yung teachings nyo po ay nandun po sa registration. Okay po? Ano pa bang announcement? Wala na. O sige po, inaanyayahan po ang bawat isa na tumayo para po sa ating closing prayer. Minsan pa po nating bigyan ng pinakamalakas pong palakpak ng ating Panginoon. Hallelujah, as we sing, pupurihin ka sa awit. Pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapansin pa.
praise your name, O Lord. Hallelujah. We bless your name, O Lord. Hallelujah. Panginoon, muli nagpapasalamat po kami sa nakalipas po, Panginoon, na gawain. Salamat po, Panginoon, sa makaturuan na muli mo po, Panginoon, ipinaalala sa amin na tunay nga, O Lord, na yung success, fulfillment po, Panginoon, ay hindi po makukuha sa anumang pong bagay na meron po ang mundong ito. Panginoon, maraming salamat sa pagpapaalala mo lagi sa amin. Tunay nga, O Lord, salamat po dahil alam po namin, Ikaw lamang po, Panginoong Jesus, ang makapagpupuno sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil tunay nga, O Lord, sa binibigay mo po sa amin na katiyakan, Panginoon, na ang lahat po ng bagay dito sa mundo ay wala pong katuturan, Panginoon. Bagkus, Panginoon, makita pa sa aming mga buhay na tunay nga, O Lord, sa paglakad namin, sa araw-araw, ay makita mo, Panginoon, yung pagsunod namin sa iyo. Panginoon, salamat po sa mga salita na ito na tunay nga, O Lord, nagbibigay ng kalakasan sa amin. Na tunay na Ikaw po, Panginoon, ang makapagpupuno sa lahat po ng aming mga pangangailangan. Panginoon, tunay nga hindi po madali na anuman pong narinig namin sa umagang ito ay mahagawa namin, Panginoon, ng ganong kadali, Panginoon. Maraming pagkakataon, O Lord, nangihina kami. Hindi namin maiwasan, Panginoon, tumitingin kami sa iba. Nakikita namin yung kakulangan namin. Pero Lord, salamat po sa binibigay mo po sa aming mga salita na patuloy na magbibigay po ng kalakasan at kasapatan sa amin. Panginoon, salamat din po, Lord, sa buhay ni Pastor Loy na ginamit mo po sa amin sa umagang ito. Ang patuloy na pagpapala, Panginoon, sa kanya pong buhay. Pag-iingat mo po sa kanya, sa po ng kanya pong mga minamahal. Lord, bless him indeed, O Lord. Bless him indeed on all aspects of his life, O Lord. Panginoon, ang pabor po ng tao, higit sa lahat, ang pabor may maranasan po niya at ng kanyang buong pamilya. Lord, alam mo po ang dalangin ng kanyang puso. Lord, grant this, O Lord, according to your will. Panginoon, maraming salamat po sa kanyang buhay na kahit, O Lord, na yung pagod ng kanyang katawan, Panginoon, sa kanyang pong pagtatrabaho. Lord, nakikita mo po yung pagsunod niya, O Lord, sa iyo. Kaya, Lord, pagpalain mo po siya, Panginoon, in Jesus' name, in Jesus' name. Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah, hallelujah. Bless your name, O Lord. Panginoon, salamat po at patuloy na pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa na narito. Natuloy na inuna po ang iyong gawain. Lord, hindi nila inantana ang anumang pong nararamdaman nila. Panginoon, hindi ang maging ang init, Panginoon, O Lord. Salamat po sa kanila pong mga buhay, Lord. Alam mo po ang dalangin nila, ang kanilang mga long-standing prayers, O Lord, hindi lamang sa kanila, maging, O Lord, sa kanilang buong pamilya. Kaya, Lord, grant the desires of their heart, O Lord, mga panalangin po nila. Lord, tunay nga, O Lord, ikaw po ang tumugon. Panginoon, salamat po sa buhay ng bawat isa. Tunay nga, O Lord, aalis po kami. Uuwi po kami, Panginoon, nabitbit po namin ang pagpapala na nagmumula po, Panginoon, sa iyo. Katagumpayan po mula sa sakit at karamdaman in Jesus' name. Katagumpayan mula sa kakulangan at kahirapan in Jesus' name, in Jesus' name. Katagumpayan maging sa kalayaan sa lahat ng uri ng tanikala ng kaaway in Jesus' name, in Jesus' name. And through our Lord, we declare that Jesus is Lord over our lives. Jesus is Lord over our families. Jesus is Lord over JL Mountain Beyond Panaklayan. And Jesus is Lord over the Barangay Muson South. Panginoon, maraming salamat po. At tunay nga, O Lord, sa iyo lamang po namin ibinabalik ang aming pumataas na papurit pagsamba sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen.